I realized that I process my emotions in another language because my mother tongue only taught me silence. Kaya ito ko ngayon na ipapahayag ko ang aking saloobin at ibabahagi ko ang aking storya sa aking inang wika. Andito ako ngayon sa Europa. At ngayon, sobrang payapa ng pakiramdam ko. Pero, isa sa bagay na kinagagalit at kinalulungkot ko ay kung gaano ako naghirap, gaano katagal para marating ko itong estado na to. At nainis din ako na sobrang hindi patas ng mundo. Nung napunta ako dito at nakuha ko ang aking visa, sinabi ko yung balita sa isa kong kaibigan na taga Europa at sabi niya, hindi niya daw alam kung ano yung pakiramdam nun kasi siya, kaya niya lang pumunta ng kahit anong bansa dito nang walang problema na hindi niya naranasan kung paano maghirap, mawalan ng tulog, gumastos ng napakalaki para lang makapunta dito. Kasi pinanganak siya na may pribileyo na pumunta kung saan at sobrang hindi patas ng mundo. Sa totoo lang. At sobrang nainis ako doon. Kinalulungkot ko rin na kailangan kong umalis at iwan ang aking pamilya para maging masaya at makamit ang kapayapaan at iligtas ang sarili ko sa pakikipaghilaan pababa. Kasi kung nanatili ako doon, kung hindi ako umalis ng bahay, kung hindi ako umalis ng bansa, lahat kami maghihilaan pababa, lahat kami puno ng galit, puno ng lungkot. At lahat kami malulunod. At noon ako umalis ng bansa, sobrang nakain ako ng konsensya ko kasi ang hirap maging masaya. Hindi ko alam kung dapat bago maging masaya kasi iniwan ko sila. Kasi iniwan ko yung pamilya ko sa lugar na maraming naghihirap. Hindi ko naman sinasabi ngayon na hindi ako naghihirap. Pero sa totoo lang, mas maganda talaga yung estado ng ibang bansa kaysa sa atin at sobrang laki ng pagkakaiba at sobrang lungkot kasi gusto kong iparamdam sa kanila yun. Pero sa ngayon, ang kaya ko munang maligtas yung sarili ko. Kaya ko munang mapagbigyan ng lahat ng to ay sarili ko. Pero buong buhay ko, lalo na kasi panganay ako, dinala ko yung responsibilidad na pakiramdam ko wala akong karapatang maging masaya, wala akong karapatang abutin yung mga pangarap ko para sa sarili ko hanggat hindi ko nababayaran yung utang na loob ko sa kanila. Kasi yun yung pinaramdam sa akin, yun yung pinaniwala sa akin na lahat ng binigay nila sa akin, utang na loob ko sa kanila yun. At totoo naman.
Pero nung marami akong nakilala mga tao, mga kaibigan na sinasabi ko yung storya na yun sa kanila, sabi nila hindi nila naramdaman yun, hindi nila nararamdaman yun at di ganun yung paniniwala nila. At dun unang nabukas yung isipan ko na hindi pala normal yun. Hindi pala normal na kailangan mong bayaran lahat ng binigay sa'yo. Kasi unang-una pa lang, responsibilidad nila yun. At hindi yun dapat utang na loob. Kasi kung tunay na mahal mo isang tao, kung tunay na gusto mo magbigay sa kanila, ibibigay mo yun ng walang kapalit. Ibibigay mo yun dahil gusto mo, hindi dahil may inaasahan kang kapalit. Pero ayoko nang tumira sa realidad na yun. Kinalimutan ko na yun at nagpatawad na ako at pinatawad ko na rin sarili ko. At sana marating ng mensaheng to, sana makarating to mensaheng to sa'yo na huwag kang magatubili na piliin yung sarili mo, unahin yung sarili mo. Kasi kahit nga sa aeroplano, diba, sabihin nila na iligtas mo muna sarili mo bago mo iligtas yung ibang tao, at sobrang totoo yun. Kasi hindi mo maliligtas yung iba. Hindi ka makapagbigay kung ikaw ubos na, kung ikaw nalulunod din. At hindi makasarili ang pagpili sa sarili mo. Hindi makasarili ang pagmamahal sa sarili mo. Kasi sa totoo lang, pag ginawa mo yun at pag inayos at hinilo mo lahat ng sugat, lahat ng sama ng loob sa sarili mo, alam mo, inihilo mo rin ang relasyon ng yung nanay, ng tatay, ng lolo, ng lola, ng kalululuhan, lolalahan, lahat ng relasyon bago sa'yo. At ang relasyon, ang kinabukasan ng mga anak mo, maging anak mo, kung ayaw mo mag-anak, yung mga tao sa paligid mo. Kaya hindi lang ikaw ang maapektuhan ng pagpili mo sa sarili mo. Hindi lang ikaw ang masasalba ng pagsalba mo sa sarili mo. Kasi pag ginawa mo yun, pag pinuno mo yung baso mo, pag pinuno mo yung puso mo, makapagbigay ka ulit. At hindi mo na may papasa yung galit at sama ng loob sa ibang tao. At hindi mo na mapapalaki yung apoy. At hindi ka na makakalunod na ibang tao. Patawad, paumanhin. Wow. Ayun. At naisip ko rin na totoo nga, lumaki ako na hindi ko kayang ipahayag yung nararamdaman ko sa sarili kong wika, kasi
Kasi pag ginawa ko yun, masama akong tao. Pag ginawa ko yun, wala akong utang na loob. Pag ginawa ko yun, wala akong kwenta. At walang kwenta yung nararamdaman ko. At hindi dapat marinig yung nararamdaman ko kasi ano ba namang alam ko, 'di ba? Pero ayun. Sa pag-alis ko ng aking tahanan, sa pag-alis ko ng aking bansa, dun ko rin tinanggal lahat ng kondisyon na kinalakihan ko na lumaki ako na ang pahinga ay isang masamang bagay na masama at nakonsensya ako pag nagpapahinga ako kasi pag hindi ako nagtatrabaho, wala akong ginagawa, wala akong kwenta. Pero wala namang masama dun. Ngayon, binabago ko na yun kasi kaya lang ako nagpapahinga ng sobra kasi nasa isa akong tahanan na puno ng gulo. At ngayon na tahimik na ang paligid ko, tahimik na yung utak ko, mahirap para sa akin magpahinga kasi hindi ko alam kung tama ba to. Pero wala namang masama dun. At sana bigay mo rin sa sarili mo yun. At pinaniwala rin ako na masama akong tao kasi lagi kong ginagawa gusto ko. Lagi ko sinusunod yung puso ko. Pero sa totoo lang, sa pagsunod ko sa puso ko at sa paggawa ko ng lahat ng gusto ko at nagpapasaya sa akin, yun yung mga bagay na nagdala sa akin kung saan ko gusto marating. Yun yung mga bagay na nagdala sa akin sa mga lugar na dapat akong nandun, na kilala ko yung mga taong dapat ko makilala, narating ko yung mga lugar na dapat kong marating, kung ano pa. Kasi sinunod ko yung gusto ko, kasi sinunod ko yung puso ko kahit na hindi maintindihan ng lahat, kahit na siguro masama sa mata ng iba. Pero ayun, yung story ako sa ngayon. At ito ako na binabahagi ang aking nararamdaman at salubin at aking storya sa aking inang wika na mahal ko. At mahal na mahal ko ang aking bansa at mahal na mahal ko ang aking pamilya at lahat ng mga babayan at sobrang pinagmamalaki ko kung saan ako nanggaling. Kasi sa mga nakaraang taon, sinusubukan kong burahin sa isip ko, sa pagkatao ko kung saan ako lumaki, kasi ayokong tanggapin yun. Ayoko nang tumira doon. Kasi hindi na ako yun. Pero sa totoo lang, kung hindi dahil doon, wala ako dito. Kung hindi dahil sa pamilya ko, sa magulang ko, wala ako dito. Sa kabila ng lahat, nagpapasalamat ako sa lahat.
Pero ayun. Gusto kong sabihin na hindi makasarili ang pagpili sa sarili mo. At sana maniwala ka rin na karapat-dapat para sa'yo lahat ng bagay na gusto mo. Lahat ng lugar na gusto mong marating, lahat ng bagay na gusto mong gawin. Kasi yun naman yung punto ng buhay. Hindi na tayo dito ng Diyos para maranasan ng buhay, makita ang mundo, maramdaman lahat ng emosyon, makakilala ng mga iba-ibang tao, makaranas na iba-ibang kultura, at palawakan ng ating mga kaalaman. Ayun naman ang punto ng buhay eh. Hindi naman tayo nakatali sa kung ano mang nakamit natin sa pag-aaral, sa edukasyon, gano'n, kung gaano tayo kataas sa trabaho, kung gaano tayo, hindi. Niniwala ko na hindi yun yung punto ng buhay. Kasi yung mga bagay na yun maganda lang sa papel, pero kung hindi ka masaya, kung hindi yun yung nagpapadibok sa puso mo, dapat hindi yun yung ginagawa mo. Pero alam ko na mas madaling sabihin yun kaysa gawin. Pero sa totoo lang, maniwala ka sa akin. Hindi ako lumaki na mayaman. Pero buong buhay ko lang nagtiwala lang ako na may mas malaki pang kahulugan ng buhay. Hindi lang para mag-aral, magtrabaho, hanggang sa mamatay. Hindi. May sobrang laki pang kahulugan lahat ng to. Ayun. Maraming salamat sa pakikinig ng aking salubin, ng aking istorya, at na kung ano mang aking ibinahagi ngayon. Maraming salamat. Maraming salamat.